Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pinakamalaking barko ng Navy pinadala sa West Philippine Sea, barkong pandigma ng Pilipinas at US nagsagawa ng live fire. China pinadala naman ng destroyers sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Dumating na sa Puerto Princesa City mula sa Subic, Zambales ang BRP Davao del Sur na pinakamalaking barko ng Philippine Navy. Ayon kay Westcom spokesperson Commander Ariel Joseph Coloma, dinploy ito ng AFP sa lugar sa layuning tumulong sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, bagay na ikinatuwa ng kanilang hukbo. Ngunit gayunpaman ay inamin ng tagapagsalita na umaasa pa rin ang kanilang hukbo na madagdagan pa ang mga asset na madedeploy sa kanila dahil sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Paliwanag niya, kinakailangan kasing regular na mapatrolya at bantayan ang nasa 7,000 square nautical miles ng West Philippine Sea na sakop ng ating bansa. Samantala, sa ngayon ay mayroon ng 10 naval vessels ang Westcom na kanilang ginagamit sa sealift operations at shuttle service patungong Pag-asa Island, at para sa magsagawa ng Maritime Sovereignty Patrol operations sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It is one of the largest vessel ng Philippine Navy natin that can conduct multifarious military and non-military operations. Right now we are at Western Command Joint Operations Area and nandito kami to increase our naval presence. We will do our best to protect yung territorial integrity and of course maintain our sovereignty. Military operations, we have the Sea Leaf, logistics run, we can conduct amphibious operations, we can conduct humanitarian assistance and disaster response, search and rescue, surveillance and reconnaissance. We could also conduct flight operations. Nagkasa naman ng gunnery at air defense exercises ang Philippine at United States Navy sa ika-4 na araw ng Sea Phase Sama-Sama Exercises 2023, layunin nito na masanay ang mga kalahok na miyembro ng dalawang hukbo ng target acquisition and engagement na mahalaga pagdating sa paghahanda para sa naval warfighting. Sa isinagawang gunnery exercises ay ginamit ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna, at ang USS Dua naman ang ginamit ng US Navy. Habang ang BRP Lolinato Toong naman ang nag-clear sa lugar na paggaganapan ng naturang pagsasanay, mula sa iba pang mga barko upang matiyak na ligtas na makakapagpaputok ng naval guns ang dalawang hukbo. Kasi yung kailan natin ibibigay kayo siya na siya kasi may time na sabay kasi Sa naturang exercises ay umasinta ng isang inflatable, killer tomato, target ang dalawang navies, gamit ang Aselsan Smash 30mm gun at .50 caliber gun ng Philippine Navy, at 25mm Mk38 machine gun at .50 caliber guns naman ang ginamit ng US Navy. Kasunod nito ay nagsagawa naman ng air defense exercise kung saan gumamit ang mga ito ng Hawker Hunter aircraft na may hilahil ang drone na nagsilbing target ng mga naval gun. Layunin naman nito na ma-familiarize ang mga Philippines at US Navies sa kanilang mga kagamitan, kasabay ng pagpapaigting pa ng kanilang koordinasyon at pagtugon sa mga actual aerial threats. Inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na magkakaroon ng pagbabago sa mga isasagawang joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Aniya, ang susunod na ikakasang joint military drills ng Pilipinas at Amerika ay magkakaroon ng mas maraming complexity, mas sesentro na kasi aniya ang bilateral exercises ng dalawang bansa sa maritime activities, hindi katulad noon na sa land-based lang ito nakafocus. Kung maaalala, nitong September 2023, ay isinagawa ng Philippine at United States militaries ang kanilang taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting, kung saan napagkasunduan ng dalawang sandatahan na magsagawa ng nasa mahigit 500 bilateral engagements sa susunod na taon. Kinabibilangan ito ng mga pagsasanay, high-level exchanges, security cooperation activities, at strategic vision including maritime security, information sharing,
capacity and capability development, at marami pang iba. Habang, inorganisa kamakailan ng Chinese People's Liberation Army ang ilan sa pinakamakapangyarihang barkong pandigma nito para magsagawa ng serye ng naval drills sa ilang rehiyon sa South China Sea, isang hakbang na sinabi ng mga eksperto noong Lunes na nagpapakita ng kakayahan ng China sa pangangalaga ng pambansang soberanya, at integridad ng teritoryo sa gitna ng isang magkasanib na ehersisyo ng US at Pilipinas ay tina-target umano ang mga isla at bahura ng China, ilang sasakyang pandagat na naka-attach sa isang detachment ng destroyer na kaanib sa hukbong dagat ng People's Liberation Army Southern Theater Command, ang kamakailan ay nagsagawa ng coordinated offense at defense exercise sa ilalim ng makatutuhanang kondisyon ng labanan sa South China Sea, sinabi ng People's Liberation Army Navy sa isang press release noong Linggo. Ang Type 055 guided missile destroyer na Yan'an, ang Type 052D guided missile destroyer na Hafei, isang conventional submarine at isang Z-9 anti-submarine helicopter ay kabilang sa mga puwersang lumahok sa ehersisyo. Sa panahon ng ehersisyo na tumagal ng maraming araw, ang flotilla ay tumawid sa ilang rehiyon ng dagat, na kumpleto ang pagsasanay tulad ng anti-submarine warfare, live fire light arms shooting pati na rin ang pag-takeoff at paglapag ng mga vessel-borne helicopter, sinabi sa press release. Isa itong komprehensibong drill na nagpakita ng mataas na antas ng kahandaang labanan ng People's Liberation Army South Sea Fleet, sabi ng eksperto. Ang drill sa South China Sea ay inihayag sa panahon kung saan ang US at ang Pilipinas ay nagdaraos ng 12 araw na multilateral exercise sama-sama sa paligid ng Pilipinas, sinabi ng Chinese naval expert na si Zhang Junshi na ang Pilipinas ay walang military advantage na kinakaharap ng China, at hinding-hindi sasagutin ng US ang China sa isang labanang militar sa ngalan ng Pilipinas, ginagamit lamang ng US ang Pilipinas bilang isang pawn para pigilin ang China, kaya hindi dapat mali ang paghusga ng Pilipinas sa sitwasyon, sabi ng eksperto sa China. Pinag-aaralan naman ng South Korea ang mas malakas na pakikipagtulungan sa defense industry sa Pilipinas, ito ang binigyang diin ni Lee Sang-hoa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea to the Philippines, sa kanyang introductory call kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., ayon kay Lee, mas lalong lumalalim ang kooperasyon sa industriya ng depensa ng dalawang bansa. Binigyang diin din ni Lee ang matagal ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, habang ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na palakasin ang pakikipagtulungan at gumawa ng mas maraming kontribusyon sa mga pagsisikap ng Pilipinas. Ang South Korea ay naging pangunahing kalahok sa patuloy na programa ng modernisasyon ng AFP, at nakatulong ito sa pagbebenta ng 12 na FA-50PH light jet fighter na ginagamit ng Air Force para sa air defense at iba pang mga misyon. Ang mga shipyards nito ay nagbenta din sa Navy ng unang 2 missile frigates nito na ginagamit para sa maritime patrols sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.